Si Catalina Almonte ng Virginia, USA, nirereklamo po niya, Idol, si Mister dahil sa hindi daw po ito nagsusustento na sa kanila. Iniwan daw po sila, Idol, sa Amerika, pinapalayas pa nito ang anak niya sa bahay nila dito sa Pilipinas at may kabit daw po ito. May kabit siyang senadora? Staff daw po, Idol, ng isang senadora. Okay. Staff ng isang senadora. Okay, good. Ilagay niyo naman ayos. Kinabahan din ako. Kinabahan, akala ko may kabit siyang senadora. Matindihan. Sobrang tindihan. Ma'am Catalina Almonte. Good afternoon po dyan. Anong oras po dyan, madam? 2:30 po in the morning. I never sleep. Hindi pa po ako natutulog. Okay. Salamat naman po, ma'am. At pinagbigyan kami na hanggang sa kayo po'y matawagan. At salamat po sa inyong pasensya. So, ma'am Catalina, ano po itong inyong sumbong labang kay Mr. Tomas Almonte, kay Sir? Ang inirereklamo ko po, dinala yung babae dito sa Amerika. Sinabi po niya, nakaklase niya. Na in-entertain po namin dahil ang sabi po niya, attorney ni Jesus Escudero, dati pong Jesus Escudero, na classmate daw po niya. In-entertain po namin ang babaeng yan dito, yung pala ahas ang kasama niya dito. Nagkataon po na dinala namin dito, pinasyal namin, namasyal kami sa New York hanggang New Jersey. Tapos pagdating po sa New Jersey, ini-hotel ko pa po sila. Tapos po hinuli ko po sila. Nangyari po, nahuli ko sila na may relasyon. Okay. So, hindi senadora, senador. Alika rito. Ganito. Okay. Dati stop siya ni Senador Chis Escudero. Yes, sir. Ngayon, stop ni... Opo. Senator Grace po, na-check po. Na-check mo na. Stop ni Senator Grace po. Okay. Tama po. Ano siya doon? Staff daw po, sir. Okay. Sige po. Yung girl. Okay. Ma'am Catalina. Opo. So, dinala dyan sa Amerika yung staff at pakilala na... Attorney daw po ni Jesus Escudero na kaklase niya. Akala ko po lalaki, sir. Akala ko po lalaki, kaya po ako ay pumayag. Yung po pala ay babae. Wala po akong kaalam-alam. Pagdating dyan, good time nyo pa po. Hinotel and all. Yung pala... Opo. Tapos po, ang sinabi po niya, nagmamadali po yung asawa ko na susundin niya sa airport ng alas 9:30 ng gabi sa Dallas Airport. Dumating po sila ng alas 2 ng madaling araw. Pagdating po dito sa Virginia, dala-dala po ng babae, bra at saka panty. Naiwan daw po yung luggage niya sa airport. Ano po ba ang mararamdaman ko bilang asawa? Ang sakit-sakit po. Tapos siya pa po ang nagwala. Ang sabi po ng babae, naiwan ko ang luggage ko sa airport. Magaling po talaga ang babae. Okay, sige ma'am. Pagsalitan naman natin si Mr. Almonte, of course, para both sides mapapakinggan. Sir Tomas Almonte, sir, magandang hapon. Magandang hapon po. Sir, gusto niyo pong kausapin si Mrs.? Meron kayong gustong sabihin? Paliwanag, sir. Ano po ba reklamo niya sa akin? Nagdala raw po kayo ng isang, sabi niyo, attorney at kaklase niyo sa Amerika at good time para po ni Madam at siya pa nagbayad sa hotel and all. And then malaman-laman niya, yung po pala ay kabit niyo. Ito po ay staff po ng isang dating senador at ngayon po ay staff naman po ng isang kasalukuyang senadora. Ito po ang sa atin nasasabi lang. Ako po ay nasa Amerika ng 15 taong walang dokumento. Ako po ay illegal. Kami po ay galing ng jump ship niya ni Mrs. Marami po kami mga hindi pagkakaunawaan. Lagi kami nag-aaway. Okay. Sa akin po, ito pong kaibigan ko na sinasabing attorney, ako po ay kaklase po niya, sa totoo lang. Humingi po ako ng tulong dahil ako po gusto nang umuwi ng Pilipinas. Dahil natatakot nga po ako mag-deport. Sabi ko, tulungan mo ako na makauwi. So, using the diplomat passport po, ako po ay nakauwi ng Pilipinas na maluwalhati na hindi ako nag-deport. Yung pong sinasabi ng hinotel, free po yun sa hotel sa Atlantic dahil nagkakasino po kami dalawa. Pero po yung sinasabi po niya na yan ay... Sino kakasino, sir? Nagdala ng ahas, hindi po totoo yun. Ako po yung nahihiya na nagdadrag po yung pangalan niya dito. Okay, sandali, sir. So, libre po yung hotel kasi nagkakasino po kayong dalawa nitong girl? Yes, opo. Sa Atlantic City. Libre lang po yun. Okay, dahil sa pagkakasino nyo. Okay. Sir, may gusto magsalita. Itong si Stella Almonte. Anak nyo po ito, sir? Opo. Okay, sige. Stella, may gusto kang sabihin? Ang sa akin ko, bakit po ko sinasabi niya na kaibigan? Kung kaibigan niya yung babaeng yun, bakit pinapatiram sa bahay? Okay. Tama. Pa kayo na magkasama, magkatabi? Sir, narinig niyo po yung sir, umiiyak yung anak nyo. Kung dinala ko po man siya sa bahay, sa akin lang po kasi,
4 na taon na kami din nagsasama ng mama mo. Kasi ang sa akin, mas healthy na lang na hindi kami magsama dahil lagi kami 4 na nag-aaway. taon. Oo nga, 4 na Mayroon taon. po kami Bakit? Nasa instances yung na nag-aaway namin. kami sa kotse. Ang anak ko po, Nasa nasa 4 na yung taon, 4 na namin buwan na. gulang pa lang. Kinakabig niya ang Wala manibela kang habang pera. nagdadrive kami. Imagine, pareho kami walang papel. Pareho kami illegal sa stage. For God's Pauwi sake, ka nga ng dadamay mo Pilipinas. tayong Bakit? bata Anong ginagawa para mo sa ma-aksidente Pilipinas? tayo. Okay, Stella, nasaan ba ngayon yung papa mo? Nandiyan po sa Tarlac. Tapos nakita ko po yung post niya, pumunta po po ng Boracay. Sarap-sarap ng buhay. Nasaan ka ikaw ngayon, Stella? Nasa Mauban po, sa side po ng mama ko. Okay. Si papa mo ay nasa Tarlac. Opo. Okay, ang sinasabi kasi ni papa mo, 4 years na raw sila hindi sasama ng mama mo. Nung time po na naghiwalay po sila, pumunta po yan dyan sa may Tarlac. Tapos pinaalis po niya kami. Ako po pala, mag-isa po ako nakatira doon. Tapos nung time po na kukunin ko na yung mga gamit ko, ayaw po niya ipababa, ayaw niya pong kunin ko. Gawa ng doon daw po talaga yun sa bahay na yun. Gumawa pa po kami ng kasulatan na walang kahit anong gamit na ilalabas doon sa bahay na yun. Kasi sa kanya daw po yun. Kahit isa pong damit, wala akong nadala. Okay. Sige po. So, Sir Thomas. Sir, gusto ko pong sagutin yung sinabi ng anak ko. Sige po, sir. Sige po, sir. First of all, hindi kita pinaalis sa bahay. Dumating ang kapatid ko alas 8 ng gabi o magdidilim na, kinakarga ninyo ang mga gamit sa truck. Mga pintuan, bintana, aparador, lahat. Sino ito ng kapatid ko? Siya ang tumawag ng pulis para hindi niya maikarga. Kung hindi po Sir, naagapan, hindi po lahat yung mga... Sandali lang po. nila. Siya po ang nag-utos na ipapulis ang anak ko, na paalisin ang anak ko, darating ang kabit niya. At dito po, sir, sandali lang po. Nung po dumating sila dito, nag-hotel kami, nag-sex sila sa harap ng anak ko. Ang anak ko po ang makakapagsabi kung pwedeng gisingin ko ngayon. Ang sabi po ng anak ko, Daddy is making kakayog. Ito po ba ang babae na nasa Senado, nasa gobyerno, na ipakikita ang masamang ehemplo sa anak ko? Ang trauma po ng anak ko. Napakasakit, sir. Napakasakit. 2 anak ko, pinapulis niya. Nag-sex sila sa harap ng anak ko. Ano pong hustisya ko, sir? Ano pong hustisya ko? Nandito po ako, walang papel. Binubuhay ko ang anak ko, sir. Nandito ako nagtitiis. Nagtitiis ng hirap kahit nagyayelo, nagtatrabaho, pagkainin lang at pag-aranin at bigyan ng mabuting kinabukasan ang mga anak niya. Samantalang sila po pumunta ng Boracay, pumunta ng ibang bansa sa Asia. Pagkatapos ng eleksyon, anong ginawa? Bumili ng 2 kotse, bumili ng motor. Saan kayo kumuha ng pera? Tom, nakakapasyal kayo, pero ang mga anak mo, pinalamon mo ba? Nasaan? May 2 anak ka. Sa una, pinakasalan mo yung asawa mo sa una. Ako, pinakasalan mo. 3 beses mo akong niloko. Sana makulong ka. Ang gusto ko, mabulo ka sa kulungan at mapalayas ang babae mo sa gobyerno. Masamang ihemplo. Si Nora Diuna. Napakasama nyo. Ako, tinapakan nyo ang pagkatao ko. Inayos ko lang ang sarili ko para sa mga anak ko. Buhayin sila, bigyan ng magandang kinabukasan. Nasaan kayo? Nagpapakasarap kayo sa bahay na ginawa ko. Pinagawa ko ang bahay na yan. Tinirahan ni Nora Diuna, dinala mo ang babae mo. Nasaan ang katarungan ko? Kung hindi kay Serapi Tulfo ako lalapit, nasaan? Matagal na sana ako muntik magpakamatay. Pero iniisip ko ang 2 anak mo. Nasaan ka? Magsalita ka ngayon. Gusto ko po sabihin, kung ganyan po, hindi tayo magkakaliwanagan. Ito po ang sa akin. Kahit sino. No. Hindi paglalaban ang karapatan ng anak. Makinig ka sa akin. Ako, nilulok ko lahat. Tinapakan niyo ang pagkatao. Ano sabi ni Nora Diuna? Untouchable ako. Hindi niyo ako pwedeng isumbong. Hindi mo ako pwedeng galawin sa Amerika dahil bisita ako sa Amerika. Dahil anong ginawa niya? Dito sa Amerika, hindi ako makagalaw. Anong ginawa niyong 2 sa harap ng anak ko? Nag-sex kayo! Trauma ang anak ko! Kailangan ko po ng hustisya! Kailangan ko po! Napakasakit po, sir! Hindi po ako makauwi ng 17 years sa Amerika dahil sa mga anak ko. Iniintindi ko po ang kinabukasan ng anak ko. Ano pong ginagawa ng 2 yan sa bahay na pinagawa ko? Nagpapakasarap! Ano sabi ng babae mo? Hindi mo ako pwedeng isumbong, nasa Senado ako! Nasaan siya ngayon? Humarap siya! Untouchable na sa gobyerno! Nasaan pagtanggol niyo ang sarili niyo ngayon? Harap niyo ako kay Sir Tulfo. Harap niyo!
nasa gobyerno kayo. Pinagtatanggol nyo, ano kayo ni Jesus Cudero, ni Senador Grace po, nasaan ang katarungan ko? Nasaan? Na-confirm na po natin na ito pong si Nora De Una na nireklamo po ni Ma'am Catalina Almonte ay staff po ni Senator Grace po. Hindi lang po natin malaman kung ano po yung katungkulan niya doon kay Senator Grace po. But anyway, gusto sana natin makausap in the name of fairness sa ngalan po ng patas ng pamamahayag. Sana makausap natin si Ma'am Nora De Una. Tingnan natin kung anong gusto niya sabihin kasi marami mga serious allegations na ibinabato itong si Ma'am Catalina. Dapat sana maigi kung masagot ni Ma'am Nora De Una in the name of fair play. Okay? Para sagutin niya. Pwede niyang i-rebut, pwede niyang no comment, whatever. Kahit man lang marinig boses niya sana, Odette. Subukan natin. Sir Thomas, Yes, sir. gusto sana namin makuha yung side ni Ma'am Nora. Confirm na po na siya po ay staff ni Senator Grace po. Na-confirm na po namin from the office of Senator Grace po. Ang gusto lang po namin malaman, A, kung totoo ba may relasyon kayo nitong si Nora De Una, and then B, kung totoo ba pinagmamalaki niya na siya po ay untouchable just because staff po siya ni Senator Grace po. Mali po yung paratang na untouchable. Hindi nga po siya nagpapakilalang staff kahit sa kaninong tao eh. Ang sa akin lang po, bakit po idinadrag ni Miss Catalina? Personal po namin problema to. Okay. Mr. Idol, umuwi po ng Pilipinas, wala akong pera. Meron daw po kayong nabiling 2 kotse ni Nora De Una? Ma'am, ay sir, kung ano naman po ang ikundar niya, pinagpaguran po niya, wala po ako di pag-aari, hindi ko di pag-aari yun. Okay, so sino may-ari po ng 2 kotse, sir, na binili yung brand new na 2 kotse? Kanino pong pag-aari yon? Ito pong pag-aari na ito ay pag-aari ni Ma'am De Una. Pero hindi ko pag-aari ito. Nakikiparada lang siya rito. May sarili pong Si bahay. Nora De Una, sir, ay isang abogado. Hindi po. Siya po ang nag-fabricate lang nun. Okay. But anyway, sir, mas mabuti sana kung makapagsalita po itong si Nora De Una para maklear niya po yung pangalan niya kung kinakailang meron po ma-clear. Dahil nga po, ang dami po mga binabato itong si Ma'am Catalina. Puro po mga seryoso po itong mga aligasyon na ito. Hindi naman po patas kung hindi natin siya makausap. Ano po, ito si Nora? Unfortunately, wala po si Ma'am De Una rito. Nasa Maynila po siya. Okay. Alright. So, dinideny niyo po yon na may relasyon kay ni Nora at para sa inyo, wala ko kayong relasyon kung kayo po tatanungin. Sir, may sasabihin po ako sa inyo. Sige po. Kung ano po man ang nangyayari ngayon, 4 na taon na kami hindi nagsasama, kung magkarelasyon man po ako sa ibang babae, malibang kay Nora De Una, ano po ba ang pinagpuputok pa ng butsi niya? Umalis Okay. ako sa Amerika. Okay. Ako ay namumuhay na ng sarili, nakamove on na po ako. Okay, sige. Ma'am Catalina, 4 years na daw po kayo magkahiwalay? Sir, tumakas po yan sa obligasyon. Iniwan po kami dito na mag-iina. Hindi po ako nagda-drive. Na-aksidente ang anak ko. Na-aksidente ako. Ang sabi po sa mga kaibigan ko, huwag akong tutulungan. Kaya po yan ay sumama sa babae kasi po para tumakas sa obligasyon. Hindi po kami naghiwalay. Tumakas po sila. Pinuntahan po siya ng babae mismo sa bahay ko at sabay silang lumipad. Pwede po niya i-check yan sa immigration. Okay. Ma'am, kasi sinasabi niya 4 years na kayo hindi nakikita, meaning hiwalay. Meron ka na rin bang kinakasamang bago? Wala po, sir. Wala. Kahit po i-check niyo ang kwarto ko ngayon, wala po kayong makikita dito. Okay. Anak ko po ang makakapagsabi ni Alright. boyfriend po. Wala Okay, ako. para malinaw lang po kay Wala sir. po. So, hindi ho kayo nag-asawa dyan at wala kayong kinakasamang bago. Hindi So, po, sir. Okay, si sir lang ang nakipagrelasyon. Okay. So, Opo, sir, yan po ay matagal na po niyang gawain yan. okay, sir, magkahiwalay na nga kayo, pero, sir, ikaw lang po palang nagloko, ikaw lang pong nagkaroon ng bagong partner, si ma'am pala, never pa nagkaroon ng partner. Since kayo po yung Gusto ko po layo. makasingit, Idol Rafi. Sir. Ako po ay sasabihin po niya wala siya naging partner. Ako po ay maging honest lang tayo sa sarili natin, Mrs. Ako po, siya ay pumatol sa isang Italiano para lang magkapapel. 2 buwan siyang tumira sa lalaki doon sa Amerika para lang magkapapel. Aminin natin yung totoo, huwag tayong magsinungaling. Okay, sandali po. Ma'am Catalina, may papel na ho kayo? Wala pa po. On the way po. Ayan po ang hinihintay ng presidente na lahat po ng may mga anak bibigyan ng papel. Okay, teka muna. So, undocumented pa rin ho kayo hanggang ngayon? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, hindi ho kayo nagpakasal sa isang Italiano? Wala pong katotohanan po. Hindi po totoo. Gumagawa lang po siya ng 28, alibi para sa makalusot center bill. sa problema niya. Hindi po totoo yun. Wala po. Sir, kahit i-check niyo po dito o i-check niyo kahit saan, I am married with Tomas Almonte. Okay. So, ibig sabihin, hindi po kayo nagkapakasal sa isang Italiano para makakuha kayo ng papeles dyan? Wala pong boyfriend. Wala pong katotohanan, sir. Wala pong katotohanan yan. Okay, so hanggang ngayon, Ilabas niya kung may katotohanan. at ngayon, hanggang ngayon po, Wala po. hindi Wala pinoprocess yung inyong green card?
Wala po, sir. Wala Okay. po. Naghihintay po ako ng papel para sa anak ko. Sa Okay. ng Presidente Biden. Okay. So, sir, kasi kung nagpakasal sa Italiano, nakipag-boyfriend sa Italiano para magkaroon ng papeles, sana kinasal na silang dalawa. Fixed marriage ang tawag niyan. Sandali lang, sir. Fixed marriage ang tawag niyan. And then, yung papeles niya, pinoprocess na. Since hindi pala siya nagpakasal sa Italiano, walang katotohanan na sila ay nagsasama ni Italiano or for marriage for convenience ang ginawa nitong si Ma'am Catalina dito sa Italiano. Ako pa nahalin sa kanya eh. Doon sa Italiano sa Centerville. Kayo po ang Sa 28. Hindi nga po siya pinakasalan dahil nag-unagaw ko siya uli. Dahil sabi ko, bakit ka magpapakasal? May anak naman tayo. Magkakapapil ka naman eventually. Dahil may anak ka ng citizen, hindi mo na dapat gawin. Baka pwede po, sir, off-air, subukan namin pag-usapin kayo. Total, may mga Yes. anak man kayo. Mabuti Alam pa po sa po. mga anak nyo. Sige po. Yeah. Ma'am Catalina, bigyan mo kami 5 minutes off-air, ma'am. Pag-usapin ko kayo. Hello, Kati. Ano bang gusto mo mangyari? Ang gusto kong mangyari paalisin mo ang babae, alisin yung kotse niya, hindi niya bahay, sustentuhan mo ang dalawang anak mo. Hindi yung puro masarap ka, ako naghihirap dito. Bakit ka? Oo. Kailangan umalis kayo dyan. Kung kayo magsasama ng babae mo sa bahay na pinagawa ko, dahil bahay ng mga anak mo yan, irespeto mo. Magkaroon ka ng respeto naman sa mga anak mo. Parang awa mo na sa mga bata. Ang mga bahay na ito, o itong bahay na ito, first of all, wala itong titulo. Pangalawa, saan ko naman dadalhin ito? Saan ko naman dadalhin itong bahay pag namatay ako? Dala ko ba sa Hindi. hukay ito? Itong bahay na ito, pinabigay sa akin ng Uncle Tuka itong pwesto. Itong lupa na ito, walang titulo. Rights lang ito. Pangalawa, kung sinasabi mong bahay mo ito, ang bahay mong ito, pinaghirapan ko din. May conjugal tayo rito. Meron din akong karapatan. Pangatlo, kung ano man ang gusto kong gawin dito, nakiparada rito, siyempre, pag-aari ko, may power din naman ako eh. Ngayon, kung uuwi ka na ng Pilipinas, saka na natin sabihin nyo, alisin dito yan, huwag pumunta yan dito, huwag kang pupunta rito. Pwede natin pag-usapan nyo na darating ka na, o di sa'yo mo na yung bahay. Hindi hindi ako pumapayag dahil dyan nakatira ang babae mo. Napakasakit. Napakasakit sa Oh akin my na makikita God, here ko we go na again. babae mo na ito. Sir Thomas, may point po si ma'am, siguro po nakakabastos nga naman po kung ititira niyo po yung kabit niyo po doon sa bahay po ninyo. Siguro sir, para hindi rin po masakit sa anak po ninyo, nagsalita naman po yung anak nyo kanina at hindi rin po masakit sa misis nyo, wag nyo pong itira yung kabit po ninyo doon po sa bahay. Si Nora po, may sarili pong bahay yan, hindi po yan tumutuloy dito. Kinukuha na lang yung kotse pagpapalitin na, umuwi po yan Hindi sa po Manila, totoo wala yan. sa parking, no? Umuwi yan every weekend. Sino pa po yung nakatira doon sa bahay? Nakatira din po ba Meron doon po yung... akong tagabantay dito, ang pangalan po niya, Jet Flores. Ano po yan sir? Bahay po ninyo nung kayo po'y nagsasama pa ni ma'am siya ng mga bata? Actually, wala pang bubungto na nagsasama ko niya, napagawa na lang wala sa States. Opo. Okay, pero dyan din po tumira yung mga bata. Opo. Ang gusto ko pang mangyari, hindi sila doon titira. Irespeto nila ang bahay ng mga anak ko para wala kaming gulo. Bakit ako alis bahay ko to? Ay dahil po dinadala niya yung babae niya si ma'am. Dinadali po ang babae niya. Wala Dinadali, akong kung yan problema ang sa gusto mo, para wala na tayong gulo. Sir, ano po bang trabaho nyo ngayon sir? Wala na ako ng trabaho, sa insurance ako eh. Paano po kayo nabubuhay sir? Pag nabubuhay ako, ay may binibigyan ako ng kapatid ko sa Amerika. May dalawa akong kapatid sa state, naghihingi ako ng limosne. Binibigyan nila ako kahit pambili ng bigas. Kung sinasabi niya sustento, bakit di mo ibenta yung ari-arian dyan sa Taguig at saka yung napundar mo sa Tarlac-Tarlac para may pagsustento? May pera din naman ako naghulog dun ha. Pero sir, Kasama mo ako nagtatrabaho. sir, sandali lang po. Pero responsibilidad nyo din po yung mga anak po ninyo. Hindi po Oo nga pwedeng po, iasa hindi din po naman po natin ito yung natalikuran yun. Wala po ako ngayon, pandemic pa po. Nag-a-apply nga ako sa abroad. Pag salimbawa Ilang mag-okay years na. na po kayong walang trabaho, sir? Ilang years? Nagtrabaho po ako sa call center. Ah, Mga isang taon okay. din. Ganito na lang po. Okay. Kasi sir, ang gusto lang naman po ni Mrs., yung bahay po ninyo, wag niyo po dong inuuwi yung inyong kabit. Okay. Yun lang naman Okay. po yung request po ni Mrs. Siyempre, Pero nga po, sir, hindi po po pwede hindi ako tumira Sir, sa bahay ko. kahit papaano, Yung kapit pwede. Pero yung bahay ko, hindi ako pwede hindi papasok. hindi sa sir, bahay. wala nga pong problema. Umuwi kayo doon, umuwi kayo kung gusto niyo umuwi, pero wag niyo pong ititira yung babae po Okay, ninyo. okay. Yeah, I got you. I got you. Okay, go. Ma'am, hindi niyo na po iuuwi. Paano ko po malalaman na hindi iuuwi, ma'am? Kasi wala po ako dyan. Paano po ang... Ite-text kita. Pag umuwi ako sa ano, magsisend ako ng picture sa'yo. Magsasend. Kasi, paano ko malalaman? Kasi, Ma'am, ganito ang na sabi lang ng po, mga- okay? Magkakaroon na lang po ng pirmahan sa barangay, si sir na hindi po Apo. siya mag-uuwi ng kahit sinong babae
doon po sa bahay. Okay? Kasi, Sagot po doon sa sinasabi niya, ma'am, na paano ko malalaman kung ako na umuwi. Mayat-maya pa nga nag-uutos siya na mag-spy dito. Nagpapapicture pa siya sa mga gate, sa papapasok siya. Siyempre, kasi malaman ko dahil alam ko. Bakit niya masasabing malalaman ko nag-iisa na ako? May mga spy ka rito, alam ko yun. ayun naman pala, may mga spy ka pala, ma'am eh. Mamumonitor mo, ma'am, kung may inuuwi siyang babae doon o wala. Halimbawa po na andun sila, ano po ang action na gagawin ko? Pag ano, Yan ang ma'am, kailangan ko ititimbre malaman. po natin agad, ma'am, sa barangay. Para po Ayun mapadakip. po, ayun po. And at the same Opo. time, ma'am, ititimbre po namin din sa kay Senator Grace po yung ginagawa pong kaimoralan po Ayun ng po. kanyang staff. Pagpakabit tayo ng CCTV, padalan mo ako rito ng pera para madagdagan yung CCTV. Para pag dumating ako, Oh, kita mo. really? Really? Ako pa magpapadala. Sir, baka naman pwede nyo nang supplyan ng CCTV yung sarili nyo since Oo, nagtatrabaho naman mo kayo, pag- hindi naman mahiya sa lahat sa asawa Pag nyo. napakulaan na po Tama ako, po. mag-upload Baka po gusto ako. nyo lang hong Ako mahiya, may sir, kayo na nga ho CCTV. yung may kabit, baka gusto nyo kayo na ho yung Oo. maglagay ng CCTV. Sige po, wala Yun. po problema yun. Kahit walang CCTV yan, alam pa, mabilis pa sa CCTV yung mga spy yan eh. May mga spy dito yan eh. Human CCTV. Mga Mas human maganda. CCTV, sir. Actually, ma'am, Tumatawa na. mas SD effective pa po nga yan, po SD. yun kesa sa CCTV, ma'am eh. Opo, opo. Oh, for the Mga meantime, ma'am, chismosa eh. habang wala pa po tayong CCTV, gumamit muna po tayo ng mga human Human. CCTV. Actually, ma'am, mas effective yun, ha? Mas ano Opo, yun? human po. Okay, Talaga tama. po. Alam mo kasi ito eh. Human CCTV. That's perfect. Ito, I love it. magtanong. Ito I nga love huling it. tanong na. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kasi po, pinaghirapan ko, kabit ang nakikinabang. Hindi ko pa po natutulugan yung bahay, ma'am. Brand new house. Huling tanong ko na po sa inyong dalawa. Be honest po, ha? Apo. Ma'am, mahal mo pa ba si Sir Tom? Hindi na po. Hindi na po. Sa ginawa po sa akin yan, ikaw po babae ka, tinapakan pagkababae mo. Dinala yung babae sa harap mo at nag-text sila sa harap mo. Ano pong mararamdaman mo? Tatanggapin mo pa? Hindi na po. Napakasakit. Hindi po ako tangang babae. Akala nila pong dalawa't napakatanga ko. Opo. Nanahimik lang po ako, madam. Okay. Nanahimik Okay po. lang po. Hindi na po. Sige Ayoko po. na po. Sir Tom, Okay. kayo po, mahal niyo pa po si ma'am. Kahit pa paano minahal ko po yan. Anak po, ina po yan ng mga anak ko eh. Pangalawa, kung ang pinagmamaktol mo lang, ito at kinaggastos mo, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Anin ko ba yung pag namatay ako? Sana matagpuan niya ng lalaki na magmamahal sa kanya at ako move on na rin ako. Huwag na tayo maging friends tayo para sa mga bata. Let's be friends. Like in America, remember? Lahat dyan, nagdidivorce, at the end of the day, they're friends, you know? Yung asawa ni ganito, asawa ni ganyan, magkakaibigan sila. Imagine, magki-20 years ka na sa America, and yet, nandito ka pa rin sa ugaling Pilipino. Hindi ko alam kung conservative ka. Let's just move on, you know? Let's just be friends for the kids. That's it. Yun lang masasabi ko. Ito, ang gusto ko lang po magbago lang siya, hindi pala mura. Huwag pong murahin pati anak ko. Huwag lang po. Iyon lang po. Wala naman po akong pinaghahabol na sa kanya at wala naman akong hahabulin. Ang gusto ko lang po, maging maayos siya sa mga anak niya. Yun lang po. Imo-monitor po namin kayong dalawa and especially yung dun po sa kay Miss Nora, yung kabit po ninyo ni Sir Thomas sa staff po ni Senator Grace po. Kapag meron po itong naging kaimoralan na nagawa po ulit, na ikasasama po ng loob po ng mga bata, ititimbre po namin ito agad sa office po ni Senator Grace po kasi kausap na po namin yung EA. Pero for the meantime, wala na pong mag-uuwi ng babae and hindi na po ipapark ni ma'am yung kanyang sasakyan doon sa bahay ni ma'am. And gagamitin po natin yung mga human CCTV pansamantala Yes. habang wala po Yan po. tayong Ang tama. CCTV. Okay? Imo-monitor natin to ma'am, okay? Salamat po. And Salamat ang i-reach marami. out pa din po namin si Ma'am Nora para po sa kanyang panig. Para magkaayos-ayos Opo. na po tayo. Okay, ma'am? Maraming Opo, salamat salamat po, po. Sir Tom and Ma'am ha. God bless po. Ingat po kayo Opo, dyan. thank you po. Salamat po. Thank you Thank po. you. Meron na po tayong 18.8 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi.
At kung nagtataka po kayo mga kapatid kung bakit hindi po kayo updated at kung bakit namimiss nyo po yung ilang episodes po sa Raffy Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin nyo po yung bell button, nandyan po sa gilid yan. I-click nyo po yung all para updated po kayo kapag meron pong bagong release na video po ang Raffy Tulfo in Action YouTube channel ay agad-agad po kayo makakanood ng mga videos.